Tayo pong lahat ay tumayo. Sa lahat ng may Biblia, maaaring makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Mateo, chapter 25, verse 21. Inulit ko po, Matthew, chapter 25, verse 21. Ito po ang nasasabi. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Pagpalain po ang salita ng Diyos at i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Bernard Lights. Malakas na palakpak sa Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Ayaw kong lahat ay pumikit. Hallelujah. Ama namin ang makapangyarihan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po kami dahil napakabuti mo sa amin. Napakadakila mo, O Diyos. Sa araw nito, Panginoon, salamat po, even doon na napakagulo ng kapaligiran namin. Pero Panginoon, sinikure mo kami na narito kami upang sumamba, magpuri, magpasalamat sa iyo. Kaya sa oras ng galing nito, Panginoon, maraming salamat po. At alam po namin, Panginoon, hindi kami lalabas sa chapel na ito na hindi tataglayin ang pagpapala ng iyong mga salita. Lalabas kaming taglay namin ng pag-asa na kung saan ito po'y magagamit namin, Panginoon, sa buhay na ito. Ako na lingkod mo'y gamitin mo lamang kong instrumento, maging daluyan lamang po ako ng iyong kadakilaan. At ikaw po umahayag, magakila, maluwalhati, at mapasalamatan. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Yung pinakamalakas, mga kapatid. Hallelujah. 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 Holy Spirit. Ikaw po ang mauna sa amin. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po, mga kapatid. Napakabuti po ng Diyos sa buhay po ninyo. At sa umaga po itong mga kapatid, salamat po doon sa mga magmo-moving up, no? Sabi nga, alam niyo po mga kapatid, ang sarap po ng pakiramdam. Na sabi nga po ng mga kapatid natin, na sila na po yung susunod. At kami mga pastor, makikinig na lang. No? Yung puputi na yung buhok natin na sila naman ang maglilingkod sa Diyos. No? Ibig kong sabihin nun, nagtagumpay po ang glorious covenant. Amen po ba? No? Kaya nga po, ang sabi nga po ng ating scriptural, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamaraan sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ang sarap ng mapakinggan yan, di ba? And we are really expecting na pagharap natin sa Panginoon, yan ang maririnig natin. Alam niyo po ba kung bakit? Kung titignan po natin ang mga batang ito na tinuturuan, yan po ay malaking pruweba na mapapakinggan po natin yan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Alam niyo po, pagpunta po natin sa langit, yung palakpak doon, matindi po ang tunog.
Yung amen po doon, napakalakas ng tunog. Amen po ba? Amen! Yan, ganyan, ang mga anak ng Diyos. Ang title po ng mensahe, saktong-sakto. Well done. Ano man ang ginagawa natin kung tayo tumanggap sa Panginoon? Ano mang paglilingkod ang ginagawa natin? Ano mang ministry ang hawak natin? Ano man dumating sa buhay natin, tayo may dumada sa mga pagsubok sa buhay. At tayo po'y nananatili na magiging naging matatag sa Panginoon. Expect mo ang salitang well done na sasabihin sa iyo ng Panginoon. Ang buhay sa mundo ay seri ng mababuti at masasamang pangyayari sa buhay natin. Ako po'y naniniwala na ang layunin ng Diyos kung bakit na pinapayagan na mangyari ito sa atin ay upang tayo po ay tumatag. Upang tayo po ay matuto sa mga bagay-bagay sa mundo ito. Sapagkat ako'y naniniwala ng lubos kapag ikaw ay eksperyensyado sa lahat ng bagay, mabuti at sa mga masasamang pangyayari, ito po ay sa ating pong ikabubuti. Well done. Yan po ang nais po natin lahat na marinig sa Panginoon. Sapagkat kapag tayo po, sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay, minsan ayaw natin, pero nangyayari na gaganap. Pero lagi niyo pong tatandaan, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, for I know the plan. Alam niyo po ba yun? For I know the plan. Sabi nga po nila, just trust the process. Si Lord na po ang bahala. Sabi nga po ni Ate Resi kanina, kahit mag 200 ang gasolina, ang mga anak ng Diyos ay secure. Ang mundo ngayon ay punong-puno na po ng takot dahil po sa nangyayari na gaganap. Kasi sa tayo po, secure po tayo. Ano, bakit? Sinabi na po sa Biblia. Ang sabi po ng Biblia, magaganap at mangyayari yan. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi pa naman yan ang wakas. Yan ay pasimula pa lamang ng kahirapan. So, nasa early stage pa po tayo. Pero lagi niyo pong tatandaan, ang sabi ng Panginoon, alam ko ang plano para sa inyo. Dahil experience na tayong matatag tungkol sa mga pagsubok sa buhay, magagamit natin ito upang may counsel natin ng iba. Alam niyo po mga kapatid, kami po mga pastor, marami po kami mga bagay-bagay na dinaanan sa buhay. Bago po kami pinagkatiwalaan ng Diyos ng responsibilidad na katulad nito. Kaya po sa mga experiences na yun, mabubuti at masasamang experiences, ito po ngayon nagagamit namin para mag-counsel ng mga tao na katulad po ng bawat isa sa atin. Ang sabi nga po sa Colossians, 2 Corinthians chapter 1, purihin nawa ang Diyos ng ating Ama at Panginoon, Yesu Kristo, ang Ama ng mga kawaan at Diyos ng buong kaiwan, na siyang umaliw sa atin sa lahat ng kapigatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapigatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inalim din sa atin ng Diyos. So, napakaliwanag po sa mga experience po natin na pinahintulutan ng Diyos at napakatagumpayan po natin, magagamit po natin ngayon yan para tayo po ay mag-counsel sa ibang tao. Amen po ba? No? Sabi nga nila, experience is the best teacher. Kaya naniniwala ko na may dakilang layunin ng Diyos kung bakit na pinahihintulutan ni mamangyari at maganap sa atin. Remember, negatibo man yan o positibo man yan,
Sa pagkakakala natin, negatibo lang po ang nagiging dahilan? No. Kahit po minsan kapag blessings yung natanggap natin, nakakalimot tayo sa Diyos eh. Di po ba? No? Ganyan ang nangyayari ngayon. Ang pupunta sa impyerno ay mahirap at mayaman. Alam niyo po ba yun? Ang mayaman gusto niya lalo magpakayaman. Yung mahirap gustong yumaman kaya nakakalimutan nila ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo po ay dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, ang sabi po ni Apostol Santiago, mga kapatid, ariin ninyong buong kagalakan kapag kayo'y, kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kapalangan. Yung pagsubok sa buhay mga kapatid, meron pong reason kung bakit natin na-experience yan. For us to be mature, complete, not lacking anything, ingredient po ng buhay natin yan. Amen? No? Batang matanda, maka-experience po niya. Lagi tayong humingi ng guidance sa Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng ating kinaharap sa buhay. Para maiwasan natin makagawa tayo ng maling desisyon upang harapin ang pangyayari sa buhay natin, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Ang sabi nga kanina, for I know the plan. Amen? Di po ba kapag tayo po ay, sabi nga po ng kapatid natin, yung mga anak niya, nakita niya na kapag may problema sila, dumidirekta na sila sa Diyos. At malalaman lang po ni Ate Resi na yung problema, kapag tapos na, ang gandang patotoo nun. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, kung tayo po ay nakukulang ng karunungan, humingi po tayo sa Diyos na nagbibigay ng masagana at kailanman ay hindi nalulumbat. Kahit dahil palpak yung ginawa mo, hindi ka sasabihin ng Panginoon na mali ka lang kasi. Hindi po ganun. Kapag nagtiwala ka sa Panginoon, kahit nagkamali ka, tutulungan ka ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po ba ang advice ni Pablo kay Timoteo? Ang sabi nga kay Timoteo, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo yung dapat mong gawin bilang lingkod ng Diyos. At ang sabi dito, ang sabi ni Pablo, ang acceptance niya, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Tanggap at tanggap na ni Pablo na siya po ay mamamatay na. Amen? Now, ito po yung sekreto ni Pablo. Nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Anong ginawa ni Pablo? Ang sabi dito, siya po ay nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Natapos niya na ang kanyang takbuhin, iningatan niya, ano daw po? Ang pananampalataya. Ganyan po ang dapat natin gawin. Kung sinabihan ni Apostol Pablo si Timoteo, magtiis ka. Gawin mo yung dapat mong gawin bilang ebanghelista. Sapagkat ang sabi ni Pablo, ako ay inalay na. Malapit na ang magwakas ang buhay ko. Kaya ang sabi ni Pablo, gawin mo yung ginawa ko. Nakipa ako ng mabuting pakikipagtaka. Natapos ko lang aking takbuhin.
iningatan po ang pananampalataya. Mga kapatid ko, ganyan po ang dapat natin gawin. Ano man ang mangyari sa buhay po natin, makipaglaban lang po tayo ng tama. Ingatan natin ang pananampalataya. Kinakailangan yung faith po natin ay nakasikiro yan. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, buhat ngayon ay nakakataan sa akin ang tutong nakatuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng naghahangad ng kanyang pagpapakita. Ang sabi niya, mayroon akong pinakasahan. Mabibigyan ako ng Diyos ng reward doon sa aking mga pagpapagal. Ano yon? Putong ng katuwiran, the crown of righteousness. At hindi lamang siya, kundi yun din pong mga taong naghihintay ng muling pagbabalik ng Panginoon. Kayo po ba ay excited na sa pagbabalik ni Lord? Excited na po ba kayo? Alam mo mga kapatid, andyan na po ang lahat ng tanda. Malapit na po ang Panginoon. Amen po ba? Ano po ang dapat nating marinig kapag nagkita na po tayo, Panginoon? Despite sa mga pagsubok, sa mga negative, positive na nangyari sa buhay natin, ingatan ang pananampalataya. Amen? At ang dapat nating marinig sa bibig ng Diyos kapag nagkita na po tayo, nakita na natin siya mukha sa mukha, eye to eye, dapat ang marinig natin sa Kanya ay mabuting alipin. Good and faithful servant. Isang araw, kapag humarap po tayo sa Panginoon Jesus upang tanggapin natin ang gantimpala sa mga mabubuti at sa mga masamang nagawa, dapat maging handa po tayo sa araw na iyon. Tayo po tumaanas tayo maraming pagsubok, tandaan po ninyo. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Ang dapat lamang po natin gawin ay ingatan lang po natin ang ating pananampalataya. Nakatulad ng in-advise po ni Pablo Timoteo. Sabi niya, nakipaglaban ako ng tamang nakipaglaban. Iningatan ko ang pananampalataya. No? Now, meron po akong dalawang talinghaga na gustong i-share sa inyo. Ito po, una po ay talinghaga ng talento. Alam na po ninyo ito. Pero may gusto po akong i-point out sa araw na ito. Di po ba dito sa talinghaga ng talento na mababasa po natin sa Mateo chapter 25, 14-30, may isang tao na paroon sa ibang lupain at bago siya umalis, ipinagkatiwalay ng kanyang ari-arian tatlong tao. Binigyan niya ito ng 5 talento, yung isa. Binigyan niya ng 2 talento, yung isa. At yung isa ay binigyan niya ng 1 talento ayon po sa kanilang mga kaya. At saka po siya ay umalis at pumunta po siya sa ibang lupain. Ang ginawa mo nung binigyan ng 5, anong ginawa? Alam na ninyo. Kinalakal niya. At magkano pa yung tinubo niya? 5 din. At yung 2 na binigyan niya, ikinalakal din. Yung 2 talento ibinigay sa kanya. At tumubo ng ilan? Ng 2 din. Alam na po ninyo yung istorya, no? Kasi paulit-ulit na po yung istorya na yan. Yung binigyan ng isa na nga lang, humukay sa lupa, itinago. Amen po ba? Ito na po ngayon. Dumating po yung araw ng pagtutuos nila ng kanilang amo.
binigyan ng 5, tumubo ng 5. Yung binigyan ng 2, tumubo ng 2, times 2. Kaya ang sinabi ng Panginoon nila, sinabi sa kanya ng kaniyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kataunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tingnan niyo po, no? So may reward. Yung binigyan ng 5, naging 10, binigyan ng 2, naging 4. So mabuting salita yung kanilang natanggap po sa kanilang Panginoon. Sapagkat ginampanan po nila yung dapat nilang gampanan. Ay yung binigyan ng 1, ang ginawa niya, humukay sa lupa, itinago niya yung isang talentong pinagkatiwala sa kanya. At ang nangyari, nung bumalik ang Panginoon, sabi dito, lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. Ako'y natakot at ako'y yumaon at aking tinago sa lupa ang talento na ibinigay mo sa akin. Narito, sa ganang iyong sarili. Yung isa niyang ibinalik. Ganun din. Alam niyo po bang sinagot ng kanyang Panginoon? Ang sabi, dapat sumagot sa kanya ang Panginoon. Sinabi, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Sabi ng Panginoon, sana binigay mo sa mga lalaki para tumubo. Sabi dito na, ang sabi sa kanya ng Panginoon, alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Kaya ang sabi dito, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siyang kakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, kung wala tayong gagawin sa ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, akala natin meron tayo, mawawala pa sa atin. Kaya nga sabi nga po ng Panginoon nung binigyan ng talento, at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas, yan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin sa ampuyon sa impyerno. Yung binigyan ng 5, yung binigyan ng 2, tumubo, pero binigyan ng 1, walang nangyari. Silang 3 ay parehas na binigyan ng talento ayon sa kaya pinagpala, pero yung binigyan ng 1, walang nangyari, kaya ang tinanggap niya hindi pagpapala, pagpapalo. Amen? Ano yung moral doon sa talinghagang iyon? Mga kapatid ko, anumang kakayanan ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay kailangan natin gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Ipinapakita rito na ang lahat ng gagawin nating pagpapagal ay may kaakibat na biyaya. Subalit kung tayo po ay walang gagawin, kung tayo po yung binigyan ng 1, at alam na po namin ang mangyayari doon sa 1, mga kapatid ko sa palagay nyo, ano ang gagawin ninyo? Ito po ba ay
gagawin mong dalawa o isa mong ibibigay sa Panginoon. Kung yung buhay mo ngayon, iisa yan. Mga kapatid ko, at least kumuha ka ng isang kaluluwa, turuan mo ng Biblia, magiging dalawa kayo. Amen po ba? Tandaan ninyo, ang first neighbor natin ay ang ating pamilya. Turuan ninyo ang inyong pamilya na magkaroon ng pagmamahal sa Diyos. At ako po'y natutuwa mga kapatid sapagkat nakikita ko po yung mga batang ito. Kahit po sa mangga, nakikita ko po yung mga bata na kung saan, sabi ko, umalis man tayo sa mundong ito, mayroon na tayong iiwan ng bunga sa kapurihan, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga po, we have to expect na pagdating natin, pagharap natin sa Panginoon, dumating man yung araw na iyon, ang sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po ay patungkol po sa kalinahaga ng pagiging katiwala. Lahat po tayo, hindi lamang po mga pastor, hindi lamang po mga council or leaders o mga head ministers, yung mga naglilingkod sa Panginoon, ang pinagkatiwalaan. Tandaan niyo po mga kapatid, lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Lahat po tayo. Kung ang bawat isa po sa atin ay nagdadala ng kaluluwa, bilangin niyo po tayo ngayon dito, i-times 2 mo na lang, baka lumipat na po tayo ng pangamba sapagkat hindi na po tayo magkakasya. Amen po ba? Ang mga batang ito na nasa ating harapan, darating ang panahon, magdadala sila ng kaluluwa dito. Sigurado po yun. Sigurado ba yun, anak? Alam nilang sumagot. Kaya po mga kapatid, may responsibilidad po tayo. Yung talentong ibinigay sa atin ng Panginoon, gamitin po natin ng maayos. Binigyan ka ng salita ng Diyos, i-share mo ang salita ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng kayamanan, magbigay ka. Amen po ba? Yan ang gusto ng ating Panginoon. Italinhaga ng 10 dalaga. Alam niyo na din po ito. Ito po ay mababasa natin sa Matthew chapter 25, 1-13. Ang sabi po dito, kung magdali, ay makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang ilawan at silabas upang salubungin ang kasintaang lalaki. At ang 5 sa kanila'y mangmang, at ang 5 sa kanila'y matatalino. Sapagkat ang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Dadapat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang ilawan. Samantalang nagtatagal na ang kasintahang lalaki, ay nangaantok silang lahat at nangatulog. Dapat pagkahating gabi ay may sumikap, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagayoy, nagsipagbangon lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat mga mamatay ang aming ilawan. Dapat nagsasagot ang matatalino at nagsasabi baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magsiparoon muna kayo. Siya nagbibili ng langis at bumili kayo sa ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahanda
ay sipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan, isinarado ang pintuan. So yung handa, nakasama doon sa pagiging ng kasalan, pero yung 5 ay hindi sapagkat wala sila during that time. Ako po'y naniniwalang lubos ng talinahagang ito ay sa pagiging handa ng bawat isa sa atin. Na kinakailangan anuman ang mangyari, handa po tayo mga kapatid. Na tayo po ay nananatili sa pananampalataya. Ang sabi ng 5 mangmang sa matatalino, bigyan mo kami. Mamamatay na yung aming ilawan. Pero hindi pumayag yung mga matatalino sapagkat ang sabi, baka hindi magkasi sa atin, kaya pumunta muna kayo doon. Sa nagbebenta ng langis, tsaka kayo bumalik. Di po ba pwede ito po ay patungkol po sa panahon na ating ginugugon? Sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Baka sabihin, pumunta mo kayo kay pastor. Magpaturo kayo. Ano yung dapat inyong gawin? Now is the time. Hindi na po dapat tayong nagpapatumpik-tumpik pa. Baka biglang dumating si Lord nang hindi tayo nakahanda. Baka dumating si Lord bigla na tayo po, yung ilawan natin ay aandak-andak. Tandaan po ninyo, importanteng maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Gusto niyo po bang marinig na sabihin ng Panginoon sa inyo, well done? Amen po ba? Ulitin ko po yung tanong ko. Gusto niyo po bang marinig sa bibig ng Panginoong Jesus, well done? Okay. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Maghanda kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan. Pero ang sabi ng Lord, be ready. Sabi nga ng Panginoon sa Book of Revelation, ako'y darating na at dala ko ang gantimpala sa aking mga kamay. Kinakailangan ng mga anak ng Diyos ay tumula doon sa mga babaeng mga tatalino na naging handa sa pagdating ng kanilang inihintay na kasintahang lalaki. Alam niyo po ba yung sa Bible po, sino po yung kasintahang lalaki hinihintay natin? Si Jesus. Magbantay sapagkat hindi natin alam. Dagdagan pa po natin ang pananampalataya natin. Kinakailangan extra oil pa, mga kapatid ko. Amen po ba? Doon po sa talinahaga ng 10 dalaga, silang 10 ay naghihintay. Parehas po silang naghihintay. Silang 10 ay may ilawan. Silang 10 ay naniniwalang darating ang kasintahan. Subalit, 5 lamang po ang naging handa. Silang lahat ay pare-parehong naghihintay sa labas. Pare-parehos na ilawan, parehas na lugar, parehas na nagtitiis. Ang kulang, ang kanilang pagkakaiba hindi sa kanilang itsura o kasuotan, kundi sa pagiging handa. Ang langis ay sumisimbolo sa pananampalataya. Hindi po pwedeng hiramin ito sa huling panahon. Dapat dala natin ito araw-araw.
Ito ay nagrepresenta ng ating buhay na konektado sa Diyos kahit walang nakakakita. Ulitin ko po. Ito po ay ang pagpepresenta ng ating buhay kahit walang nakakakita. Baka po tayo mabalik lamang kapag tayo po ay nasa church. Pagdating sa bahay, hindi na tayo mabait. Amen po ba? Dapat lagi natin daladala ang ilawan ng pananampalataya, ang pamumuhay na matuwid. Ang pananampalataya hindi mapapatotohanan sa harap ng tao. Ito ay nakasalig sa isang tahimik na pagsunod. Sa ating pang-araw-araw na pananalangin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na ang Diyos ang pipiliin natin kahit anuman ang pakiramdam mo o kahit anuman ang sitwasyon mo. Nasa karangyaan ka man o nasa pagsubok ka man, Diyos pa rin ang pipiliin mo. Sapagkat alam po natin na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay nagbibigay ng mahabang pagkakataon sa atin. Nagbibigay siya ng mga babala. Nagbibigay siya ng oportunidad. Pero ang oras ay may hangganan. Naniniwala po ba kayo doon? Darating ang panahon na ang paghihintay po natin ay magiging pagtutuos. Gaya ng sa tatlong lalaking binigyan ng talento. Yung tatlong alipin. At ganoon din po doon sa 10 dalaga. Di po ba yung Panginoon ng mga tatlong alipin, bigla na lang dumating. At ganoon din po yung sa 10 dalaga, bigla lang po dumating yung kasintahang lalaki. Ganyan din po ang mangyayari sa atin, mga kapatid ko. That is 100% sure. Kaya ang importante po dito, tayo po ay maging handa. Hindi po ito pananakot, kundi ito po ay para gisingin tayo upang tayo po ay maging handa. Ang komportableng pananampalataya ay hindi po katulad ng nakahandang pananampalataya. Ulitin ko po, ang komportableng pananampalataya ay hindi po ito makakatulad sa isang nakahandang pananampalataya. Sapagkat ang sabi nga po sa 1 Corinthians 10:12, baka akala natin nakatayo tayo, pero bagsak po pala tayo. Huwag nating pagpaliban ang dapat ating gawin ngayon. Huwag nating asahan na ang bukas ay laging darating. Gawing palaguin ang pinagkatiwala sa ating talento. Gawing puno lagi ang langis ng ating ilawan. Dapat may reserba. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang kailan? Ano mangyayari sa kanila? Ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Ang may pananampalataya hanggang wakas, sila yung maliligtas. Naniniwala po ba kayo doon? Ihanda natin lagi ang ating puso. Sapagkat ang mga pusong nakahanda ay hindi matatakot kailanman sa pagbabalik ni Jesus.
Lagi natin iisipin na bago tayo bigyan ng gantimpala ng ating Panginoong Yesus at sabihin sa atin, well done, good and faithful servant. Ularan natin si Pablo. Ang sabi po niya, sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Kahit po tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay na ito, makipagbaka po tayo ng mabuting pakikipagbaka. Ang sabi ni Apostol Pablo, natapos ko na ang aking takbo. Kinakailangan tapusin po natin kung ano po yung takbuhin na ibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ako po'y naniniwalang lubos, tayo po ay hahapulan ng Diyos. Hindi po doon sa inumpisahan natin, kundi doon po sa tatapusin natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, iniingatan ko ang pananampalataya. Sapagkat alam ni Apostol Pablo na ang pananampalataya sa Diyos ay makabuluhan sa buhay po nating lahat. Kaya sabi niya, kung papaano nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, makipagbaka din kayo. Kung papaano natapos ko na ang aking takbo, tapusin ninyo ang inyong takbuhin. Kung papaano iningatan ko ang pananampalataya, ingatan ninyo ang inyong pananampalataya. Amen po ba? Sa pamamagitan po ng ating pananatili sa pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, sa lahat ng pagkakataon, ito po ay ang pinakamahalagang katotohanan ng isang tagumpay na buhay. Sapagkat iyan po yung dapat natin gawin. Iyan po yung ibig sabihin, nagtagumpay ka sa buhay na ito. Kaya po sinabi ni Pablo, natapos ko na. Nakipagbaka ako ng maayos. Iningatan ko para mapalakay. Mga kapatid ko, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen po ba? Ingatan niyo yung pananampalataya ninyo. At alam naman po natin na ang pananampalataya nagmumula po ito sa salita ng Diyos. Kapag ang sabi po ng Romans, ang pananampalataya nagmumula saan? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Kaya magbasa lang kayo ng magbasa. Dumalo lang po kayo ng Bible study. Amen po ba? Because without faith, it is impossible to please God. Ang katagang well done, kakambal po niya ng pananampalataya natin. The Lord Jesus said, well done, my good and faithful pastor, reverend, bishop, evangelist, apostle, preacher, missionary, teacher, leader, singer, worship leader, instrumentalist, dancer. No. And no. Ang sabi ng Panginoon, the Lord Jesus said, well done, my good and faithful servant. Servant na may matatag ng pananampalataya. Ang mga pastor, ang reverend, ang bishop, ang evangelist, apostle, preacher, teacher, leader, singer, worship leader, instrumentalist, dancers, o mga department heads, dapat servant ka. Amen po ba? Dapat servant ka. Sapagkat ang hinahanap ng Diyos
ay naglilingkod sa kanyang matatag ng pananampalataya at kilala niya ang Diyos. Kapag ng panahon, nakaharap siya sa kanyang Panginoon at marinig niya, good and faithful servant. Kami mga pasto, kami mga lingkod ng Diyos, ganyan po yung aming inaasahan. Kaya tayo pong lahat ay dapat magpatuloy po kung ano man po ang talento ibinigay sa atin ng Panginoon, pagbutihan po natin. Gagawin po natin yan, hindi dahil talented tayo. Gagamitin natin yan sa kaluwalhatian at ikararangal ng ating Panginoong Hesus dahil po sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Yan. Servant na nagtitiis sa maraming bagay, nagtitiis sa maraming pagkakataon, pero nakatayo at nagpapatuloy pa rin sa kanilang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa tulong at patnubay ng Santong Espiritu. Dapat wag po natin aalisin sa ating isip na kasama natin ang Santong Espiritu, kapagkat siya naman talaga ang kasama natin. Amen po ba? And now, after sufferings, after po natin mapagtagumpay mga sufferings na yan, pagkaan po, may glory, may kaluwalhati ang ibibigay sa atin ng Panginoon, manatili lang po tayo matatag sa pananampalataya. Tuloy-tuloy lang po tayo, no matter what, hawakan natin ang pananampalataya. Amen? Sapagkat napatunayan ko ng pagtitiis sa panahon ito, hindi karapat-dapat na itumbas sa kaluwalhatian mahahayag sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, taksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Amen? Kailangan magtiis at gawin ang pagkakatawag sa atin ng Diyos at maging matatag ang pananampalataya upang marinig mula sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalaan ng Panginoon. Well done. Palakpakan ko natin ang Panginoon. Hallelujah.